Ano ang life para sa'yo? Lessons. Okay, tama. Basically yung set of So, yung sagot ni Frank. Collections ng collection. Ay, binigla nyo kasi ako sa una eh. Ikaw. Ako parang ano lang sa akin eh. Ang life, kumbaga try mo lang wag mamatay. Try mo yung best mo. Ganun lang sa akin eh. Kaya medyo related Survival, nga oh. sinabi. Try mo lang magmamatay. Kaya pinanganak ka na. Okay, try mo yung best mo. Huwag mamatay ngayon. Asap, no? Di ba? Huwag kang Basic. tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga. Di ba? Huwag kang gumawa ng pwede mo ikamatay ng ganun-ganun lang. Pahabain mo, Koy, no? Hanggat lahat ng Yun ang paraan, buhay. pahabain mo. Basically, yun ang buhay nga naman. No? Kasi pag patay ka na, wala kang buhay. Ayun na. So try mo magmamatay. Yun lang yun. Ganun lang ka-simple sa akin. So tinatry ko lang magmamatay. Ngayon, ito. Okay, lalaliman natin pare. Ay, malalim na side. Kala nyo lagi akong di seryoso. Pag malalim dapat mas yung boses mo Malalim pang din. radio DJ. And then sa mas malalim na tol. Akala kasi ng iba, ibig sabihin pag namatay is yung deads ka na ganun talaga, hindi ka na humihinga. Pwede kasing buhay ka pa lang pero patay ka na. Boom. Yeah. So yun, tinatry kong wag akong maging patay habang buhay, di ba? Yeah, may Yes mo. mas masakit yun, Koy. Yes. Yeah, Kasi pre, na. ako, alam mo tol, mas masakit nga yun talaga tol. Mas masakit Kasi yun, tol, Koy. kunyari kung literal na deads ka na, wala ka nang pakialam dun eh. Kaya rin namatay ako, oy, bahala na, pag-usapan nyo ako dyan, kahit lumabas pa yung mga scandal ko, wala na akong pakialam, patay na ako eh. Pero kung buhay ka pa, tas Pero buhay na ako, tapos Dead inside? Dead inside. Oh, shit. Pero may mga mahirap nga raw patay ng patay na eh. Sa loob ba? Kapag wala ka nang pakialam sa ibang Yun ba, parang patay ka Malamig. na. Patay na sa, ice cold ka ba? Malamig. Kung in a good way yung sinasabi mo. Oh, yun na good Pero way yung sinasabi point ko na parang hindi masayang ice cold. Pero yung Oo, yung... Parang hit naman, hit ka na sa Parang invisible rin na siya, oy. Parang ganun. na hindi masayang way. Yun, parang kumbaga black and white na yung buhay sa'yo. Pag ganun mo na nakikita, kahit gano'ng kasaya na, kahit ilagay ka pa sa Disneyland, hindi ka nag-i-enjoy. Oh shit, dead inside ka na nun, di ba? No? Dead inside ka na. Ay na, Disneyland na yun eh. Kahit matanda ako, mag-i-enjoy ako dun eh. Nakapunta ka na ba dun, Frank? Disneyland? Oo. Nagsakay ka dun, it's a small world. Nagsakay ka dun? Kaya tayong teacup. Yun yung pinakagusto ko dun eh. Hindi kasi ako sumasakay ng mga death-defying na rides eh. Hindi rin ako dun. Ako rin eh. Kasi nanghihinayang ako sa buhay ko eh. Something goes wrong. Malaki. Baka may mangyari, no? Oh, malaki yung chance dun. Ang dami ko na napanood na nasirang ganyan eh. Tapos baka dun pa kasi mangyari, no? There's always a first. Holy shit. There's always a first. Ako maingat lang ako man. Ayoko nun. Doon lang ako sa mga pang kids. Ganun. Si Podong gusto niya. Indoor na na roller coaster. Yun na yun. Gusto mo yun, no? Roller Pero coaster. oras na bumaliktad yan, hindi na ako sasakay dyan. Ang taas na nung risk, malaglag ako pabaliktad dun, Wag na, uy. Talaga. Hindi mo pa kontrolado, no? Di talaga. Ano na yung movie na ganun? Final Destination. Napakasikat na movie. Final Destination. Pagdating sa mga ganun. Pansinin mo tol, walang mga Sa tornilyo. black people na nagra-rides masyado. Oo nga, pinag-usapan nga namin nung kailan yan Di eh. ba? Kasi yung Pag mga... mga extreme sports, walang black na gumagawa. Oo, kasi mas practical sila eh. Lagi silang tinatry patayin eh. Yung mga puti, Ang point nila doon kasi nga daw, mas extreme na maging black. extreme na maging black. Yun nga. Yun. Kaya hindi ka na mag-extreme Wala makikitang black na nag-skydiving. Wala ka mga black na inside. nakagat ng shark. Oh, black na nakagat ng shark, wala. Parang may napanood ako nun, sabi niya, alam mong tirahan niya yung shark eh, yung dagat eh. So ikaw basically yung doon, di ba? Pumasok. Oo. Teritoryo niya yun eh. Mapasok ka pa, di ba? Walang black na lumalapit Iwas sa crocodile. Oo nga, no. Puro puti, no? Basta yung nakakamatay, walang itim Pero na tol, gagawa. alam mo tol, pasalamat din tayo sa mga puti na ganun sila. Oh, Kasi alam na paano natin natin. madidiscover kung hindi natin try, di ba? Tingnan mo yung mga nakaka-discover lagi ng mga bagong continents and Exactly. shit. Puti lagi. Feeling ko tol, nasa DNA nila yun eh. Ganun sila since dati pa lang eh, di ba? Isipin mo kung gano'n sila katapang, hindi nila alam kung ano yung mapupuntahan nila dun sa dagat na sobrang laki. Tara. Hindi, kahit nung unang panahon tol, yung land, kaya pupunta sila sa land na to, di ba? Di mo naman alam kung anong meron dun eh. Kaya nga, ganun lang yung sila mag-decide, dito tayo. Di ba? Kasi walang mapa Diretsuhin dati, mo. walang Oo Waze, nga. walang Google Exactly. Maps.
Okay, Ililista pa nila yun. Saan tayo punta? Gagawa silang mga- Ikaw, saan mo gusto? Dito. Kung may nakita tayong tribo dyan, patayin. Atin na yan. No, atin na yan. Sa open, sa open. Open. Boom. DNA ng... Feeling ko sa Pinoy, wala tayong ganung DNA. Hindi, feeling ko na balance nga tayo. Magpasakop. May white and black siguro tayo. Oo, meron. Kaya ang Asian, so very practical, very logical. Di ba? Nakaimbento nga ng abacus, inchik, Asian. Madami sa Pinas kayo, madaming kumantot sa Pinay. Kaya nga. Ilang beses na nakantot yung lahi natin eh. Kasi siguro sa tayo welcome! Tayo siguro, welcome! Habasit! Boom! Sinako. Boom! No? Ilang yan. Pero sana gusto kong sana may masakop tayo balang araw, no? Malagyan mo lang sa history, no? No, Pilipinas nakasakop, no? Takina, nakakahiya yun. Masakop ang Pinas. Ang liit ng bansa natin. Nakasakop, no? Kumbaga parang Honda na nakatalo ng Ferrari ba? Boom! Takina, ang angas natin doon, no? Kung may nasakop tayo, Ang no? yabang ng Pinoy nun. Ang yabang na, kasi takina, ganito pangalan tayo na nasasakop tayo, ang yabang natin. Kaya nga. Pero ang sarap nga maging Pinoy kung iisipin mo eh. Tol, maganda yung point niya doon. Masarap talaga maging Pinoy, tol. Isipin mo, halimbawa, the finest things in life, masubukan ng isang Pinoy na from rags. Damn. Sinong masasaya? Siya o yung puti? Na normal na Na normal nang nakikita yon. Halimbawa, makabembang ka ng blondie. Versus dun sa Amerikano, nakaklase niya yon, yung bank teller nila, Sino yun. mas masaya sa inyo, Iniserve sa diba? kanila, yun. Yun yung, di ba, ano yun, finest being na yun, di ba, sa realm ng beauty ng babae. Oh. Normal nila nakikita yun, yung driver ng bus doon, ganun, blue eyes, blood. Eh, sa Pilipinas, galing ka dito, rags to riches ka, ma-experience mo yun. Wild. Wild. Ang sarap maging Pinoy. Reach for the stars. Tsaka parang mas maangas ka dun eh. Dahil Meron tangina, tayo dito. Pinoy ka lang, no? Pinoy ka lang to begin with. Tapos nagagawa mo yung mga nagagawa ng ibang lahi. Exactly. Mas maangas eh. Parang kaya mas maangas tingnan nyo na kaya nasa aeroplano kayo, first class na seats, ikaw lang yung isang Pinoy dun. Di ba mas Yeah. maangas, di ba? Yeah. Actually, kaya nanggigigil ako lalong bihisan yung mga Pinoy. Para at least, pag mayaman na siya, at kahit papaano maganda yung itsura niya pag nire-representa niya yung Pinoy sa ibang mga lahi. Kasi minsan dun bumabagsak eh. Oo, no, Na nasa may first manners class. naman siya, mapera naman siya. Kaya lang, the way niya i-present yung sarili niya base sa brands at style na pinag-combine niya, Naka-Lee pipes. sumasablay o kaya bawa naka Louis Vuitton nga siya pero hindi naman bagay sa kanya. Hindi kahit yung kahit yung high-end na siya, Kahit high-end luxury na na siya. Oh, di ba? Hindi naman bagay yung match niya, mali ng size, mali ng Ang dami ko kulay. nakikitang ganyan, tol, na Mali yung shape ng shades para sa face niya. Maraming ganun eh, di ba? Na ang dami na niyang pera pero medyo may mga mali. Kasi okay lang naman dahil hindi naman yun yung finokus Can't buy niya sa class buhay. nga eh. Hindi lang yun yung finokus niya sa buhay niya. Naging successful siya siguro sa ibang paraan, sa construction, sa pag-artista, or some other way. So maintindihan natin yun. Kaya may pinanganak na taong katulad ko para ayusin naman yun. So yun yung tingin. Kasi ta. Pati sa kotse ganun eh. Purpose mo. Oh, yun nga. Pati sa kotse ganun din. Ano? Yung mga naglalagay ng kung ano-anong borloloy. Oo, ano mo pera. Hindi nila nagigits, di ba? Biglang may Baduy sa spoiler taste ng yung kotse. BIOS. Ganun. Yep. Ang problema pa naman, madjudge ka talaga based sa itsura mo, sa gamit mo, sa kotse mo. Yun ang pinakauna. Yun talaga, first 5 seconds kung anong damit mo, yun yung... Hindi mo na pwede baguhin yun. Totoo yan. Hindi mo na pwede baguhin yun. Tama yun, Frank. Tanggalin mo yung mga ganun, Frank. So kahit... Mga supot. Yep. Pero kahit hindi ka naman mapera pa eh, Uncircumcised. pwede mo namang i-represent na yung sarili mo ng maganda eh, maayos eh, ng simple eh. Diba? Stay classy. Exactly. Stay classy. And low Classy key. na sharp. Naka-Chicago Bulls ka, number 45 pa na Jordan, hindi yung 23. So, baliktad pa yung jersey. No, diba? Sablay. Nasa first class ka nakaupo. Sablay. Kimpi yung buhok. Hindi Naka-Islander. Landy. Naka-Islander. Island. Hindi, tol. Nakapantalon tas alfombra, walang medyas. Boom! Patay. Di ba nakakaya yung lahi natin parang pag ganun mo i-represent kahit ano sabihin natin, hindi siya maganda. Alam mo, maarte talaga ang Pinoy eh. Sa totoo lang. No? Ewan ko ba ano nangyari sa pabatang-pabataan ng generation eh. Pero parang pabalik na siya. Pumuporma na Oo, ulit. yung dating mga Pinoy. Yung mga lalaki maarte na talaga yun. sila, tol. Maano sila sa damit. Mapili, gano'n. Naka-plancha. Oh, naka-plancha. Pag naalala ko yung mga tito ko dati, tol, bawal yung walang plancha eh. Lahat ng bahay may plancha ko. Oo. Ganun, oo. May time nga daw sa Amerika na parang
kumuha ng mga Pinoy para maging farmers dun. Okay. Pagdating ng mga Pinoy dun, naagaw nila yung mga chicks ng mga puti. Kasi yung mga farmer na puti, mukhang farmer. Yung mga Pinoy, nakapumada, nakamaayos na shirt, polo. Clean, clean. Slacks. Alam mo yun, nagulat yung mga babae. Oh, wow. Parang, alam mo yun, classy. Ewan ko lang yung kung mga totoo to Pilipino. May nagkwento lang din sa akin. Parang ganun din nakwento rin. Kaya daw yata dinad-down nung mga puti yung mga Pinoy dati. Nagsimula daw yun. Kasi naaagaw ng Pinoy yung mga chicks nila. Kasi tol, by nature, sa tingin ko talaga by nature tol, playboy ang Pinoy. Kaya nga sila Jose Rizal dati. Totoo ba yung marami babae si Jose Rizal? O diba? By nature, ganun ang Pinoy. Kasi yung spirit ng Pinoy, light eh. Hindi katulad sa spirit ng mga Vikings na parang conquer, ganun. Ang Sabi spirit- nga naasar kayo sa Rizal eh. Diba? Sobrahan sa masculine ko eh. Kumbaga ang spirit lang ng Pinoy parang chill lang ganyan pero pumapalag. Mismo. Diba? Balance Oo, nga eh. hindi siya yung Balance. parang hindi siya yung parang light na spirit tas hindi pumapalag. Hindi ang Pinoy light yung spirit pero pumapalag. Mismo. Pero kaya niyang gumanyan doon tas yung mata yung kilay niya ganoon niya sa chick. Itaas-taas niya yung kilay niya ba? Di ba ganun mag-flirt ang Pinoy? Up and down na kilay. Tapos mag-joke siya ba? Tito, Alam mo yung smile ng Pinoy na gano'n ba? Koy, tito yan Charisma yun eh. Charisma eh. Tito. Tapos kung kausap pa ng puti, di ba? Gano'n. Tapos kahit pa yung accent mo, Pinoy na Pinoy, pero... Pinoy pa naman gentleman type vibe lagi Oh, yung gentleman, ano. gentleman, na maangas. nararamdaman mo yung pagkabastos. Hindi ba maginoo pero medyo bastos nga yung ano dito? Maginoo, medyo bastos. Standard ng magandang lalaki dito. Dapat Oo. maginoo ka pero medyo bastos. Tama yung Pinoy na formula, no? Tama yung Pinoy, tol. Kaya daw dati, parang may ganung part ng history na dinown ngayon ng mga puti yung mga Pinoy. Kasi nga, ganun na, alam mo tol, sa tingin ko rin kahit sa mga itim, yun, feeling ko yung pinagsimulan May talaga nun. insecure, Kaya no? parang yung mga puti na insecure sila dun sa mga itim. Kasi tangina, talagang mas sexy ang mga itim, mas talented. matangkad, mas powerful, mas malaki yung edits. Di ba? Mas chocolate. Sino bang babaeng ayaw ng chocolate na, di ba? Gusto naman ng mga babae pag nakakita sila ng mga itim, di ba? Parang nai-interest sila dun eh. So ngayon, magsiselos tong mga puti, di ba? So ngayon, i-down nila ngayon tong mga itim. Mismo. Ano ko lang naman yun? Theory ko lang. Sa Pinoy ko. Ha? Kung baga iniisip ko kasi, ba't man nila pinahirapan yung mga itim? Sa history lagi yung itim mga pinahirapan nila. mismo. Bakit saan nanggaling yung hate? Kadalasan naman nanggagaling yung hate dahil sa babae. Dahil parang yan, kunyari may mga tao may ayaw sa akin. Dahil sa tingin ko, sa tingin nila na makukuha ko yung babae nila, doon magsisimula yung hate eh. Di ba? Parang ganun. Di ba sa history ng Pimpin, ganun din yung nangyari? Ano? Yung family, yung itim na, sa itim na di ba? Yung mga slaves? Oo, yun. Yung itim na slave sa bahay, tapos yung slave yung babae, tapos hinayaan na nung asawa niya na Anong pinalaya na yung mga itim? Pinalaya na yung mga itim, alam nung husband na Oo. crush ka ni master. Yan, exactly. Wala tayong kapera-pera dito kasi nung pinalaya yung mga itim, so wala silang education, wala silang trabaho. So anong meron sila? Yung babae niya. Oo, yung babae niya, yung meron sila. So, sige, balik ka doon kay master. May gusto yan sa'yo si master. Tapos dalhin mo yung pera dito pabalik sa pamilya natin. Doon nagsimula yung history ng Pimpin.